Hi guys! Good morning! Yo! So for today's vlog, I just realized na it's been 3 months na pala since I purchased my Insta360 Go Ultra. So sabi ko, why not make an honest review based on my experience for the past 3 months. So ayan. So as mentioned, I bought this device nung April, and yun nga, 3 months ko na siyang ginagamit. Nagamit ko na to sa team building, sa outing, sa mga recent contents ko, sa travel. So yun, so I will share with all of you yung mga napansin ko. So I will give you like yung mga pros and cons based sa experience ko. Again guys, hindi ako tech expert, hindi din ako gadget expert. This is just based on my personal experience. So again, so ito yung itsura nung Insta360 Go Ultra. So ito siya. Meron nitong color white and black, but I decided na black na lang since yung nakita kong nasa store, yung nakalagay doon, I think since matagal na siya, medyo nagkaroon siya dito ng parang black na. So sabi ko baka in the future, kapag nagasgasan na siya or napapatong siya lagi sa mga rough surfaces, baka maging obvious yung dents niya. So black na lang yung pinili ko. Ayan. So, mag-i-start ako doon sa cons para maiba lang. Okay. So, yung cons ko, so nagsulat pala ako dito guys. Again, ito yung mga base experiences ko. So, for the cons, so nilagay ko dito is quality. So, bakit ko nilagay na cons yung quality? May mga times lang, I'm not sure, baka lang sa settings or hindi ko pa lang siya talaga na navigate much yung mga settings niya. But there are times na kapag in-import ko na siya sa editing apps or tapos in-upload ko na siya sa YouTube, medyo parang bumababa yung quality niya. So again, hindi ko sure kung ako lang yun or ganun talaga siya. Number 2 is heats very fast. Yeah. So, itong device na to, medyo mabilis talaga siyang uminit. And I think expected naman siya for a device na ganito kaliit. Medyo mabilis talaga siyang uminit, especially itong standalone camera na to. Then, mabilis din siya malobat. Yes. So, mamaya I'll explain kung bakit ganun siya kabilis malobat. Then number 4, it will take time for you to master yung pagbe-video. Again guys, isa sa mga unique feature nitong Insta360 Go Ultra, you can detach itong standalone camera. Ayan. So, ideally, ito yung ima-maximize mo sa pag-take ng videos, pictures, and then, kumbaga ito muna yung i-consume mo na battery. By the way, silang dalawa, pareho silang may battery. It's just that, ideally, ito dapat yung mina-maximize mo. And then, para kapag nabawasan na yung battery niya, i-attach mo lang ulit siya dito. Then, automatic nang i-charge ni Action Pod si standalone camera. So, bakit ko sinabing it will take you time to really master? Yun nga. Since, ganito yung ganito yung parang pinaka-orientation mo kapag nag-vlog ka or nagtitake ka ng videos. So, minsan, especially kapag bago ka pa lang, hindi mo pa agad matatansya yung layo nitong standalone sa'yo para maging malinaw yung video and yung audio. So, talagang magka-practice ka. And then, ito yung recently ko na experience, itong screen na to. By the way guys, itong screen na to, natataas to. Yan. So, ganyan siya. So, recently ko lang to na experience na nag-glitch yung screen. Minsan, hindi siya gumagana. O kaya naman, gumagalaw siya, nagaganon siya. So, ayun. Recently ko lang yun na experience. So, ang ginagawa ko na lang kapag nagaganon siya, it's either pinapatay ko or tinataas ko na lang ulit siya tapos binabalik. So, yun. So, yun yung mga cons sa akin. Then, punta naman tayo sa mga
pros. So, syempre number one pros ko ay compact and small. So, ayun na nga. So, as I showed you earlier, ito lang yung itsura niya. So, sobrang liit. Kasya actually siya sa bulsa ninyo or sa mga maliliit nyong bags. And then, yung maganda pa dito guys, if you are taking videos or pictures, ito pwede mo na siyang iwan sa bag mo or sa pocket, or meron siyang may mga nabibiling lalagyan nito tapos sabit nyo na lang, then ito na lang talaga yung idalhin nyo. So meron siyang suotan dito ng ng lanyard ba yung tawag dito, ayan, tapos ito na lang yung lagi nyong dalhin. Then number 2 ko, video quality. So nilagay ko pa rin siya as pros kasi in fairness naman, maganda talaga yung quality niya as long as tama yung mga settings na naiset nyo sa kanya and tama yung mga angle nyo sa kanya. So, kailangan nyo lang din talaga siyang i-master. Then, number 3 ko, this is perfect for beginners. Especially para sa mga gusto ng low-key vlogging, mga ganyan, yung mga medyo patago, yung hindi pa masyadong confident to face the camera or mag-video sa public. You can definitely use this kasi meron siyang accessory which I will show you later na pwede lang siyang nakapin dito or nakaklip sa may sombrero nyo. Yun. Then, this device, so since yun nga, nade-detach tong si standalone camera and yung likod niya is magnetic. So, this is perfect for mga angled vlogging, angled shots, POV, since pwede mo siyang i-attach sa kahit anong metal na surface, poste, pader, basta metal, pwede mo siyang i-attach. So, perfect siya sa mga, for example, yung mga POV, mga nagluluto, mga nagja-jog, mga, nag-skincare, basta yung mga ganon. Yung mga ano mo lang, ididikit mo lang siya kung saan-saan, tapos, ano ka na, arte-arte ka na. Then, it has different accessories as I mentioned. So, papakita ko siya sa inyo. So, nung binili ko to, I got the creator bundle. So, mas madaming accessories yon. But for the standard bundle, I think, mas konti. Dalawa lang ata. So, papakita ko sa inyo guys. So, yung first na accessory niya, na gamit ko talaga, is itong kanyang magnetic pendant. So, ayan. So, susuot mo lang to sa ilalim ng t-shirt mo or ng polo. Tapos, i-attach mo si standalone camera. Yan. So, nakaganyan lang siya. So, tapos press mo lang to if gusto mo mag-video, then double press kapag mag-picture. Tapos, go ka na. So, lakad-lakad ka na dyan, POV, mga ganyan. So, yun nga, perfect siya for low-key vlogging kasi hindi siya noticeable. Unlike sa mga usual na vlogging camera na kailangan mo talaga siyang nakaganyan, nakataas yung kamay mo. So, very obvious. Ito, low-key, patago. So, yun yung first accessory niya. Number 2 is itong kanyang clip or pin. So, magnetic din to. So, i-attach mo lang ulit siyang ganyan. Tapos, dito sa may part na to, dito mo i-clip yung, for example, if you are running or walking, tapos nakasombrero ka. So, i-clip mo lang itong part na to doon sa may parang dila ng sombrero. So, i-clip mo lang siya, pwede rin sa likod. Or, kahit naman, hindi lang naman siya para doon. Kahit saan na pwede mo siyang i-clip na hindi siya malalaglag, pwede mo naman siyang gamitin. So, this one is also perfect pag mga POV, yan, mga ganyan. Then, itong dalawa, ito yung kasama sa standard bundle. Then, kapag, yun nga, since creator bundle yung kinuha ko, meron pa akong nakuha na, ito, yung tripod. So, you can attach this here. Pwede din naman na ito, yung mismong action pod, pwede mo siyang i-attach dito. And then, meron din akong nakuhang pivot stand. So, ito, perfect naman to sa kahit anong surface. Sa glass, sa semento, sa mga table.
Ayan, so sticky yung bottom part niya. So iano mo lang siya, parang stick mo lang siyang ganyan. Tapos hindi na siya matatanggal. So make sure lang na ipipress mo siya ng medyo hard. Tapos i-attach mo na ulit ito. Yan, ganun. So yun yung nakuha kong mga accessories for the creator bundle. Isa pa ulit sa mga pros ko yung fast charging. So na-mention ko kanina ang bilis niya malobat. But at the same time, mabilis din siya i-charge. Since maliit nga lang siya. So base experience ko 15 minutes full charge na to. So alam mo yun, kapag nalobat na sila pareho, parang magkapika lang, then hindi mo na napapansin, full charge na pala siya. Before, ang ginagawa ko when I'm doing my vlog, so ang ginagawa ko kasi, since hindi pa nga ako sanay, pag nagbablog ako, naka-attach siya. Tapos, kailangan, gusto ko nakikita ko yung sarili ko. So, ganyan yung way ko ng pag-vlog before. So, ganyan. However, kapag ganito kasi yung ginawa nyo, mas unang nadidrain yung battery ni Action Pod. So, ideally, as I mentioned earlier, supposedly, dapat ito yung i-maximize nyo muna. Para kapag na-drain yung battery niya, i-attach na lang ulit siya, then automatic, i-charge niya. So, parang, kumbaga, parang pinaka-charger to. Pero, pwede mo naman din talaga siyang gamitin ng buong ganito. Pero yun nga lang, yun yung downside. Mas maunang malalobat yung Action Pod kaysa kay standalone camera. Tapos guys, isa din sa mga feature nito, which is another pro, pwede nyo itong gamitin underwater. Itong si standalone camera. So, nagamit ko na to sa swimming pool. This one guys, si Action Pod is water resistant to. So, yung mga konting splash ng water, talsik ng water, okay lang. Pero hindi nyo to pwedeng ilubog. But this one, pwede nyo siyang gamitin underwater. Nagamit ko na siya nung nag-team building kami. And okay naman siya. Maganda yung quality and hindi naman siya nasira. Make sure lang na kapag katapos nyo gamitin, hugasan nyo siya ng running water, tapos ipatayuin nyo, punasan nyo. Tapos saka nyo siya i-attach ulit dito. Ayan, so far, yun pa lang naman yung mga na-list ko based sa experience ko. Kaya if you are planning to buy Insta360 Go Ultra for mga beginners and gusto lang ng low-key vlogging, I would suggest buying itong Insta360 Go Ultra. Bilhin nyo na, i-add to cart nyo na, and start your vlogging era. So, ayun lang guys. I hope meron kayong napulot na konting idea or knowledge dito sa aking vlog na to. So, see you on my next vlog. Thank you. Bye!